God. Magandang umaga sa lahat. Tayo po magsisimula na sa gawain. So, pwede ko yung umabante yung banda rito. Kasi may bakante. Makaiba yung umupo dyan. Bakante pa kasi yung pangalawa. Ayun rin, baka ibang umupo dyan. Kulang yung sa... Okay po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Maganda ba umaga natin? Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Makipagbukas po kayo sa awit 149. Sabay-sabay po tayo. Pulihin ninyo ang Panginoong magsiawit kayo sa Panginoong bagong awit at ang kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. 2. Magalak nawa ang Israel sa kanyang lumalang sa kanyang magalak. Nawa ang mga anak ng Siyon ay kaniyang hari. 3. Purihin nila ang kanyang pangalan at sa sayaw, magsiawit sila ng mga pagpuri sa kanya na may panderetas at alfa. 4. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kaniyang pagagandahin ang kaligtasan ng maamo. Sa 5. Pumuli nawa ang mga banal sa kaluwalhatian, magsiawit sila sa kagalakan sa kanyang mga higaan. Sa 6 po, malagay nawa ang kanyang bibig sa pinakamataas sa pagpuri sa Diyos sa tabak na may 2 talim sa kanyang kamay. 7. Upang magsagawa ng paghihiganti sa mga bansa at ang parusa sa mga bayan. Sa 8 po, upang talian ang kanilang mga hari ng mga tanikala at ang kanilang mga mahal na tao na parang manaling bakal. Sa last po, upang, sabay-sabay po tayo, upang masagsigawa ang kanilang hatol sa nasusulat, meron ng karangalan ito, ang lahat ng purihin ninyo ang Panginoon. Hallelujah. Hiniling ko si Pastora Merna ang manalangin.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin ang ating Kung mayroon lamang akong 1,000
natin tayo na hallelujah, Lord. Ngayon naman tayo magbatian. Lumabas tayo sa ating kapatid, kumusta ka na? Kapatid, kapatid sa pananampalataya, kami ay nagagalak na ikaw ay makasama. Nais namin panalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik karagdan niya tayong isip. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kami ay nagagalak na ikaw ay makasama. Nais namin ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik karagdan niya tayong isip. Kapatid sa pananampalataya, kami ay na ikaw ay makasama. Nais namin ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik karagdan niya tayong isip. Amen. May bisita ba tayo? Wala, no? Wala tayong bisita. Tayo rin. Manatili tayong manghawakan sa Panginoon sapagkat siya lang ang tunay nating Panginoon at tunay din natin manggagamot. Kaya binabalik ko na sa magsasalita ng ating pastor. Ano? Sino? Sis Marilyn. Sorry nahihilo na kasi ako eh. Wala po si Pastor. Nasa... Yan. So magandang umaga po sa lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Hallelujah, Jesus. Pakitapik nga muna yung mga katabi mo. At sabihin mo, yayain mo, halina, tayo ay magpuri sa Panginoon. Tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Isa pa palakpakan din ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin ang halina at magpuri. Hallelujah! Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay lumapit, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga hingala. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah! Isa pa, halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi,
ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawit. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawit. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahalan. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Hallelujah! Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy ka namin pupurihin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Minsan pa, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Hallelujah! Sumigaw sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos ng may kagalakan. Isa pa, wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya, Luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos na may kagalakan. Suhay sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Lakas at buhay, lakas at buhay, sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman.
kailanman. Minsan pa, lakas at buhay. Lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na itong buhay na ito, Panginoon, ay alay lamang sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw na aming Diyos, Diyos na hindi nagbabago. Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahing katapatan mo, ay naroon naming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo, ay naroon naming Diyos. Wala namang ibang Panginoon. Minsan pa, aming Diyos. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin. Ang pag-ibig mo at walang kapantay. Sa pangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Sa aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo, mula pa doon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahing katapatan mo, ay naroon naming Diyos. Wala namang ibang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon.
Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga sa oras na ito, realizing, maunawaan natin kung gaano kahigit ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ay naibigay natin ang nararapat na pag-ibig para sa atin. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin. Ang ay nag-iiba, tula ng ibig ng gata, biglang luluha ka na nagsasaya. Ang boses ay natutuyo, ang harap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaman. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Sabay-sabay po tayo. Di nagbabago. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, ang lahat ay nag-iiba, tula ng ibig ng ganda. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang boses ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalang. O Panginoon, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Tunay nga na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit ano man ang mangyari sa atin, kahit sino man tayo sa harapan niya. Hallelujah. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Minsan pa, di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig sa aming kailangan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig sa aming kailangan. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang ang iyong
trompeta ng iyong hawak ay bago sa bawat umaga, Panginoon, para sa iyong buhay. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay aming Diyos na hindi nagbabago ng nagmamang Panginoon. Nakikita mo ang aming kawilan, nakikita mo ang aming mga nakasala, ngunit ang meron ka para sa amin ay biyaya, Panginoon. Biyaya para sa mga kasalanan nito, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa biyaya nito, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na dakila ka, Panginoon. Tunay na dakila ka, Panginoon. Pag-ibig mo ay magpakahirap ka, Panginoon. Hallelujah. Nakita ka. Awitin natin. Hallelujah. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa amin ay lahat. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula pa kahapon, mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mula lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ng bagong awit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan,
sa biyaya mo, Panginoon, iyong awa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. The Lord, let's worship the Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa amin ang lahat. Di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa amin ang lahat. Minsan pa, di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa amin ang lahat. Di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa amin ang lahat. Ang iyong pag-ibig na sa amin ang lahat. Ang iyong pag-ibig sa amin ay lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Alapan ko sa Panginoon. Mataas sa papuri at pagdamag para lamang sa Panginoon. Sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. At Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yes, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri na ang salamat. Bakit sa pangalan ng mga Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen, Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isa pa ba, palapasin ng Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At maaari na po kayo makupo sa Diyos ng ating Panginoon at tayo pinadamit na sa pagkabahagi ng kanyang salita. Hallelujah. Kaya ko yung signal. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Praise God. Ang labay na pagpala sa buong isang linggo. Sa araw na ito. Sa mga oras na ito. Amen. Praise God. Baka magamat na init, pero tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Amen? So, tayo po lahat ay sumayo at ating pong basahin ang ating tema po natin ay Mobilize for This. So, Matthew 10:1-22. So, sabi nga doon, basahin natin yung medyo ipapabasa ng konti. So, sabi nga doon sa 19,
dapat po ang pagkakaibigay nila, huwag ikabalita kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon ay magkakaroon sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi ba kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo ay magsalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kanyang sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak at mga di magsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila ay ipapapatay. At kayo'y kapopotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, pasok ko lang po yung 23. Datapwat pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayan ito ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. So, pinagpalala ko ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, at tuloy ka sa umagang ito. Salamat sa iyong kadakilaan, salamat sa iyong presensya, Panginoon, at salamat sa iyong pag-ibig na ibigay mo sa bawat isa sa amin, O God. At salamat, Panginoon, sa bawat isang narito, O God, na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, O God, ang siya magdadala ng iyong salita, O God, na ikaw ang lumagay sa kanyang harapan, Panginoon, upang ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita at hindi ang kanyang kasintasan sa Panginoon, O God. Dalangin namin sa iyo na ikaw ang magsalita sa bawat isa sa amin, O God. Pabuksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang aming maunawaan ang aming mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon, O God. Lord, tutuban mo kami ng iyong Santong Espiritu at ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maaari na po kayong makaupo. Pasensya na natin, Panginoon. So, salamat sa Diyos sa bawat isa. So, sabi nga, mobilizing for the harvest. So, karaniwan, simula ng mga ng ating mga napag-aaralan, ito yung pag-harvest ng ang Israel ay pag-harvest ng mga kaluluwa, sa bawat isa sa atin. So, tayo ay, sabi ko nga, kung tayo ay mga nag-aani ng kaluluwa, hindi lamang tayo basta nag-aani ng para sa atin lamang at para sa kapakanan ng bawat isa at para lamang sa kapakanan ng iglesia. Ito ay para sa ating Panginoon. Hindi ito ginawa, hindi natin ito gagawin para sa ating sarili at hindi natin ito gagawin kung hindi natin mahal ang Diyos. Amen? Okay. So, sabi niya, karaniwan, yung mga nagmimisyon o yung mga nagtatanim, ang mga manananim o yung mga nag-aani, ito ay nakakaranas niya ng persecution. So, itong persecution na to, si Christ nga, bata pa, na-persecute na. Di ba? Naalala niyo ba yun? Nung sila ay nalaman ni Jose na si Maria ay buntis at siya'y mga anak, anong sabi? Anong ginawa? Si Jose ayaw niyang tanggapin kasi sa panahon ng noon, kahihiyan sa madla o sa mga tao na ang iyong mapapangasawa parang hindi mo man lang siya niligawan. Ang iyong mapapangasawa hindi mo man lamang siya kilala. Hindi ba? So, subalit ang Espiritu ng Panginoon ay nakuusap kay Jose. Sabi niya, o sige, si Maria ay iyong magiging asawa. Naalala niyo yun. Siguro, ayun, alam natin yung mga kwento yun nung tayo ay mga bata pa, So, nung sila nga ay nasa Jerusalem, meron kami kasi na lalaki. So, sabi niya, kami noon, nung kami mga bata pa, ang sabi niya, 3 kings. Di ba? Sa 3 kings ang sinasabi. Pero ang sinasabi sa Biblia ay 3 pantas, mga marurunong ng mga lalaki. So, itong 3 to ay
pumunta sa Jerusalem at hinahanap nila. Sino hinahanap nila dito? Sabi dito, upang, ito na, meron daw isang anak, meron ipanganganak ng isa lalaki at ito ay magiging hari ng mga Hudyo. So, ano nangyari kay Herodes? Ano nabantaan ng garo? Naging nabuo siya ay hari. Mapapalikat siya. Pero, so sa pagkakataong ito, ano ang ginawa? Si Maria at Jose ay, ang Diyos ay nangusap kay Jose at sila ay sa nagpunta? Sa Bethlehem. Diba dinalaspect sila sa Jose? At doon niya hinayaang mga anak si Maria. So, nung malaman ni Herodes, nakapanganak niya si Maria, kasi nga, nalaman niya na yung tatlong pantas ay pumunta sa Jerusalem at hinahanap nga nila yung si Jesus, yung magiging hari ng mga Hudyo. So, anong ginawa? Si Maria ay nasa Bethlehem na, nakapanganak na. So, sabi ng mga pantas, sige, susundan kasi yung sinusundan nila yung tala. So, pag i-exercise yung kapag yung tala, yung sabihin doon ng anak si Maria, no? Nung makita nga nila yun, anong nangyari? Nanitlog sila, nagpatirata sila, at sumamba doon sa hari ng mga Hudyo. Pero si Herodes, anong ginawa niya? Nabalisa siya. Nabalisa siya ng kanyang maranasan nito, ng kanyang mabalitaanan nito. Anong ginawa niya? Dahil pinahanap niya, hindi niya inalintana yung, ayaw ni Herodes na siya siguro masapawan o magkaroon ng ibang hari. Ang ginawa niya ay hinahanap nito. Sabi niyo sa mga pantas, sige, pag hanapin niyo ang taong ito na magiging hari ng mga Hudyo at sabihin niyo sa akin kung nasaan. Sabi niyo, magbalik kayo sa akin at sabihin niyo kung nasaan. So, sa madaling sabi, ang spirit ng Panginoon ay sumabungon sa tatlong lalaki, sa tatlong pantas. Hindi sila bumalik kay Hari Herodes. So, nag-boring ngayon itong si Hari Herodes. So, anong ginawa niya? Lahat ng batang 2 years old pababa, pinapatay. Pero, nababalitaan ninyo nila Jose at Maria. So, ang Spirit ng Lord ay nangusap na naman kay Jose. Sabi niya, stay dyan, pumunta kayo ng Egypto. Pumunta kayo doon kumarong kayo doon sa may Egypto. So, hindi nila nakuha si Christ, si Jesus. So, doon pa lang, meron ng pag-uusig. Hindi ba? Bagay, hindi pa nga nakikita ni Herodes kasi nagpapapatay na siya. Gusto na niyang ipapatay si Jesus. Gusto na niyang mapatay si Jesus. Di ba? So, sa atin din, di ba, mga magulang din natin? Halimbawa, meron tayo na, pag tayo ay nagkakanak ng babae at nakita natin na, halimbawa, ang ating anak ay nabuntis at nagkaroon nabuntis. Ano sinasabi na ibang mga magulang? Hindi mo pa nga nakikita yung anak niya, ano sasabi ng magulang? Ako, palaglag ko yan, hindi yan ay kahihiyan sa bayan. Diba? Sa panahon noon, kahihiyan sa bayan, pero sa panahon ngayon, open na yung mga bagay na yan. So, yung walang kabuwang-buwang na napag-utusig na. So, ibig sabihin, noong unang panahon, meron ng pag-uusig. Noong unang panahon, meron ng persecution. Hindi lamang ito sa mga Hudyo, hindi lamang ito sa
sa mga Hudyo, hindi lamang ito sa mga mananampalataya, hindi lamang sa mga apostoles o sa mga disipulo ni Kristo ay meron ng pag-uusig. So, itong mga bagay na ito ay bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos at bilang mga mananampalataya ng Diyos, yung mga nagdadala ng salita ng Panginoon. Hindi sa lahat ng ating bagat, hindi sa lahat ng ating lakad, hindi sa lahat ng ating paglabas, hindi sa lahat ng ating pag-misyon ay walang persecution. Meron, kumbaga, sa Kristiyano, kaakibag na natin yan. Kumbaga, katabi na natin yan, parang anino, yung persecution, parang anino, kung saan tayo mapunta ay meron, nangyayari sa ating mga buhay. Hindi ba? So, paligyan nila sa loob ng church. Magkakaroon din tayo ng pag-uusig. Ito pa mapagkita ng salita. Minsan yung salita na hindi naman, akala natin na hindi tayo nakakasakit sa ating kapwa, pero doon sa nakarinig at doon sa nakarinig o doon sa hindi niya alam, yung pala na-perceptive mo na siya. Okay? Ating yun, minsan i-analyze natin sa ating mga sarili yung mga bagay na yun. Minsan yung mga bagay na hindi na, meron tayong nakikita sa church na hindi maganda. Tapos, sabihin natin sa kapwa natin na, ay, gano'n, hindi na niya dapat ginagawa yung gano'n. Ay, iba naman kasi ang dali, dapat yun. Hindi ba yung mga gano'n mga sabi-salita sabi-sabi, parang sa atin, sa nagsasalita, akala natin mabuti. Di ba? Pero, kung i-analyze mo, parang mali pala yung ating ginawa. Hindi ko pala dapat yung gawain. Hindi ko pala dapat yung sabihin. Kung sasabihin natin, si Christ nga nagtiis. Hindi mo, simula niya siya'y maliit pa, simula niya siya'y pinanganak. Gusto na siyang pinag-usig na siya ni Haring Herodes. Di ba? Pinanganak, batang baby. Walang kamuang-muang pa sa mundo. Walang kamuang-muang sa mundo sa pangyayari sa mundo. Siya ay inuusig ng, kahit sabihin mo, ay may katungkulan sa pamayanan o sa ating bayan, ano? Merong pag-uusig. So, sa panahon niya ngayon, sabi nga natin, di ba, yung Biskaya Balita. Nakita niyo ba yung kanilang witness? Yung witness nila, lahat sinasabi, lahat sinasabi na, ibinibigay ng lahat. Pero yung mga nagkasala, ang dami nila sinasabi na hindi bigyan ito. Pero yung witness nila sinasabi yung katotohanan. Sinasabi lahat yung mga katotohanan. Pero hindi nila nahuhuli. Di ba? Kung tutuusin, makikita natin sa mga bali-balita. Pwede na lang sabihin natin, yan na pala ayan na yung resulta pero bakit hindi pa ipakulong? Di ba? Anong sasabihin? Another investigation muna. Teka, doon muna sa Senado, doon muna sa... Ang dami paikot-ikot. Hindi ba? Nangyayari ito sa bawat isa, yung mga bagay na yan. Sabi nga, kung tayo ay talagang tagasunod ng ating Panginoon, kinakailangan tayo ay, kung tayo tagasunod at tayo ay disciple ng ating Panginoon, tayo rin naman ay mapag-uusig. O tayo naman ay meron din pag-uusig tayong mararanasan. So habang, kagaya ng pag-mission, paglabas-labas, so sa akin karaniwan, first mission papuntang Masbate. Kasi may naranasan na lumabas ng Antipolo. Di ba? Talagang excited. Pasakay sa bangka, pasakay sa bus, overnight pa ang kanilang pagsakay, Di ba, merong paghihirap, magtitiis ka na, ilang oras ka nakaupo.
12 hours, 13 hours, pagdating doon, minsan, hindi ka na, kinakailangan, pwede bang sabihin sa bus na, pwede mo bang, kapilinin mo tayo sa sakyan at kami hindi, di ba? Ano nga, pagka kay Brother June, may ihi na po kami, pwede ba, pag may dumaan ng, may talaan ng gasolina, ibaba niyo na kami yan, yan. So, yung mga bagay na yung pinagtitikisan natin, di ba? Ang tala po kay Nani yung San Pipolo, ito na lang sa sarili mo, bahay mo, pupat, pero wala ka namang nagagawa sa Panginoon. Diba? So, itong pag-aani ng mga kaluluwa, kaya tayo dinadala dito ng Panginoon, ay sabi nga doon sa isang, sabi nga dito sa isa natin, sa binasa natin na, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapasyon. Sabi dito, yung sa 22, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Okay, so, kung tayo magtitiis, kahit na tayo ay na-persecute, tayo ay mayroong meron tayong kaligtasan. Gusto natin si Paul at saka si Peter and John, si Pedro at saka si Juan. Hindi ba? Sa kanilang pagdadala ng salita ng Panginoon. No? So, habang tayo ay nagdadala o nagpapahayag ng salita ng Diyos, kinakailangan ihayag ang salita ng Diyos ng walang takot. Kinakailangan hindi tayo matatakot. So, bakit kaya minsan tayo natatakot? Lalabas tayo, hindi tayo handa. Hindi ba? Pagkasasabihin, ano sasabihin ko nun? Ano sasabihin ko nun? Naalala ko nung kami, nagpunta nga doon, tapos sabi sa akin ni Pastor Carl, siyempre, visitation yun ako. Pagdating yun, sabi niya sa akin, so, Pastor, ikaw muna naman sa salita. Sabi niya gano'n. Yung pang, kumbaga encouragement naman, hindi naman ano sabi, pwede bang iba kasi Tagalog ba lahat nito? Kasi kung magkakaintindihan na kami, di ba? Pero, naandun ka, so, si Lord ang talagang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Bibigyan niya tayo ng tapang. Sabi nga kanina si Terwin, yung Spirit ng Lord ang magtuturo sa atin kung paano tayo makapagsasalita. No? Minsan nga, pag tayo naandun na sa panahon yun na ikaw ay naghahayag ng salita ng Panginoon. Minsan yung salit na yung gusto mong sabihin, pero naiiba yung sinasabi mo. Hindi ko ba nararamdaman yung mga outreach, mga ministers? Hindi ba? Parang, eto dapat, parang pumapasok sa isip natin na kung ano yung nais ng Espiritu Santo, inayag yun ang kanya, ipinahayag. Kaya, bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay expect na natin yan, yung mga challenges sa ating buhay. Expect natin yan na mangyayari sa ating buhay. No? Eh, tingnan natin si Esteban. Si Esteban, grabe, di ba? Ang kanyang dinanas. Anong ginawa sa kanya? Kinuha siya, ililapos ka ng bayan at saka pinagbabato hanggang sa mamatay. Yung persecution na ibinigay sa kanya, ang nangyari sa kanyang buhay, no? Na, parang, kung sa atin yung nangyari, yun nga lang, pag tayo minsan nasasaktan, di ba, anong ginawa nyo? Naiiyak na lang tayo sa isang tabi, di ba? Nagdadala ka na nga ng salita ng Panginoon, tapos meron ka pang maririnig. Meron ka pang taspas sa'yo. Meron pang, yung parang, siyempre tayo, tao lamang, no? Nakakaroon, yung bang nakakaroon tayo ng sakit. Yung bang damdamin natin,
nasasaktan tayo, pero hindi naman natin na-expect na talagang ganun yung sasabihin sa atin. Pero yung mga bagay na expect na natin, sabi nga ng Panginoon, sabi nga, isama mo na yan sa buhay mo bilang ikaw ay tunay na anak ng Panginoon at tunay na lingkod ng Panginoon. Diba? Sabi nga dito sa isa, hindi nga lang sa atin ngayon. So, kahalan nga natin, na-persecute tayo. Baka sabi pa nga ng anak mo, Kristiyano ka pa naman mama, pero magsalita ka, ganyan. Diba? Eh, siyempre, yung nanay, anong gagawin? Gusto niyan, yung kanyang mga anak ay matuwid, hindi mapariwara. So, anong sasabihin ng mga magulang? Minsan, ang magulang nakakapagsalita rin naman ng hindi ka nais-nais ni salita, no? Kasi persecute din naman natin sila. Pero, sa totoo lang, na kailangan na magkaroon tayo ng ipahayag nga ang salita ng Panginoon ng walang takot. Gaya ni Paul at saka ni Silas, di ba? Ipahayag ng walang takot. Ng may katapangan, boldness, may tapang, at i-share talaga yung kaligtasan. Dahil nga, kung tayo ay parati na matatakot, paano tayo mga pagdadala ng salita ng Panginoon? Kung ayaw natin tayo mag-persecute, kung ayaw natin na tayo ay mauusi, paano natin? Ano sasabihin mo? Ano ba pinagdadala ng salita ng Panginoon? Susunod ka na lamang sa kanila ba? Or sasakayunan mo ba yung kanilang sasabihin? Di ba? Pero hindi talagang sabi ni Lord, ipahayag ang salita ng Panginoon ng may tapang. No? Sabi nga sa Acts 4:13, ito yung kay Pedro at saka kay John. Diba? Sige, basahin nga natin Acts 4:13. Sabi dito, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangataka sila at nakapagkilala nila na sila'y nangangasama ni Jesus. So, tingnan natin, di ba? Ito si Pedro at si Juan, ito yung talagang wala sila. Mangmang sila. No? Kanino namin sila natuto? Natuto sila sa kasusunod at sa mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Pero, anong sabi doon? Nagpakita nga nila, ang katapangan. Hindi matapang yung kanilang paghahayag ng salita ng Panginoon. So, ano nangyari dito? Yung katapangan nila, na-persecute din sila dito, di ba? Pinuli sila, saan sila dinala? Di ba pinulong sila? Pinalihan pa nga ng kadena ang dalawa. Kasi nung araw, pagkakaya pinamusahan. Paa mo, ito may butas yan. Nakasit ka din yung paa mo sa dalawang butas na yan. At tapos nakakadena ka pa. So, paano ka makakahaligtas? Di ba? So, kaya tayo, ganun din ang ating gawin ng buong tapang. Minsan, pagka tayo nagdadala ng salita ng Panginoon, ang gagawin natin. At nakarinig tayo ng salita, hindi na kita babalikan, diyan ka na. Hindi ka talaga sa ibang lugar. Di ba? Ayoko na dyan. Kasi hindi ko gusto yung mga pananalita. Di ba? So, parang natatalo tayo. Huwag tayong patalo sa mga salita. Kasi kung tayo nagsasabi nga, sa paghahayag ng salita ng Panginoon, hindi tayo yung nagsasalita. Yung Espiritu ng Panginoon ang nagsasalita sa kanila. Amen? Kasi tayo naman ay naturuan eh. Hindi naman tayo pinaalis sa ating mga simbahan, sa ating mga church. Hindi lang naman tayo basta nakakarinig lamang ng salita ng Panginoon eh. Binibigyan niya tayo ng tinuturuan tayo.
bawa, agaya ng iba, nakasama ko, dito lang. O, hindi naman basta-basta agad yan inilalagay para mangaralagan. Hindi yan inilalagay para, sabi nga, humarap sa mga tao ng walang alam. Diba? So, bakit tayo? Mapapalad na tayo eh. Dahil yung namumuna sa atin, ang tsaga-tsaga na talagang magturo sa atin. Kahit maghahamon natin magtutusin. Siguro nga, siya, kasi wala na yung time niya sa pamilya niya. Pero kapag Lunes, Biyernes, nasaan na si trabaho. Siguro papasok na alas 8, alas 5, alas 7, yung bahay. Siyempre, pagdating sa bahay, pagod na, matutulog na lang. So, pagdating ng Sabado, may mga gawain. Pagdating ng Linggo, isa may pasok pa siya sa trabaho. Pagdating ng Linggo, maghapon pa rin sa church. Hindi ba? Kapapala nga yung naibibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Tinuturuan niya tayo. Parang si Christ, tinuruan niya talaga yung kanyang mga disciples bago yan pinalabas. Hindi niya yan basta, sige, humayo kayo. Hindi. Tinuruan niya yan sa isa. Tinuruan niya sila. Kaya nga, sabi nga doon, nangagtaka sila. Ha? Ito ay mga taong nagtaka nga sila. At sila ay nakakakat salita ng Panginoon. Ano? So, ang makita nila ay yan pala yung mga kasama ni Cristo na nangangawal. Kaya pala yung mga tinuturuan ni Christ. So, si Christ habang nangangawal, naandun din yung kanyang mga disciples. Naandun din yung kanyang mga apostles. No? Kasama-sama niya ang tinutuloy niya. Diba? Yung mga mangingisda, sabi nga, Peter, James, and John, ano sabi nga, iwanan niyo lang galit si John at ako'y sumama kayo sa akin. Tayo kaya sa atin, sa pamilya natin. O iwanan mo yung pamilya mo at ikaw ay lumabas, pumunta ka doon at doon ka mangaral. Alakad ba kaya agad kayo? Ano sasabihin nyo? May bahay ba akong tutulungan? Tutuluyan. Ano kakainin ko doon? May pagkain ba? Ang sasakyan ko. Ano ang dadalhin ko? Dadala ba ako ng mga damit, ang pagkain ko? Ano ang ating inisip? Sarili agad natin yung ating inisip. Hindi natin inisip yung pagdating. Kung ako ay padadala doon ng Panginoon, ano sasabihin mo sa sarili mo? Ano yung pangangaral ko sa sarili? Paano ko maghahayag ng salita ng Panginoon? Diba? Hindi mo pwede na pupunta ka doon nung wala kang alam. Ano ang ating ipahangayag? Sino kayo mga tao ang ating nakakasalamuha? Mamaya, yung mga taong nakasalamuha mo, kaya yung mga sakalap bulubundukin, di ba? Yung mga bundukin, yung mga native. Mga native, ang ugali nun, di ba? Iba ugali nun kaysa yung mga nasa taga-bundok, di ba? Anong gagawin mo? Na kailangan ikaw ay doon na-assign, anong gagawin mo? Makikibagay ka sa kanila. Hindi ka mangangaral na basta tanggapin niyo si Christ na yung sarili tagapagligtas. Hindi pwede gano'n. Anong dapat na natin ugali na dapat meron tayo na kailangan meron tayong pagpapakumbaba. Hindi ba? Bilang mga Kristiyano, kahit tayo na pag-uusip, kahit na yung kung ano yung sinasabi sa atin, meron pa rin tayong pagpapakumbaba. So doon kasi makikita na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, habang naglilingkod, sabi niya, embrace humility, no? Para, sabi niya, bilang yung magpapakumbabang loob, huwag natin, kung tayo nangangaral, huwag natin sabihin na
mataas ang aking pinag-aralan. Natapos ako ng, gusto rin ang sasabihin, white collar, ang tawag nun, white collar job. Kasi may maganda akong posisyon sa aking pinatrabaho. No? Huwag natin sabihin na gano'n. Kinakailangan talaga magpakumbaba tayo, no? Si Pedro nga, ayun, yung dalawang yan. Sabi na, mga mamang, wala talagang alam. Pero hindi sukatan kung ano yung ating estado ng buhay. Hindi sukatan yung ating yaman. Hindi sukatan yung ating tayo meron. Kung ano yung meron sa atin ngayon. Hindi ba? Hindi sukatan yan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi nga ay ang nakasabay ko kasi noon, kami nag-mission. Kung mga nakasabay ko, si Ana ako, si Jerry. Ay, Jerry, ikaw ba? Last day. Yung una-una? Ako. Diba, una-una, sabi namin, pumunta kami doon, alam niyo ba kung ano ginawa namin? Nagbaon talaga kami ng pagkain namin. Kasi hindi namin alam kung anong dadat na namin doon. Hindi namin alam. At doon ako nakaranas ng isang oras ako umupo dun sa buto. Sabi ko na, sabi namin ang trabaho. Pastor ha, mahuhulog ka na. Eh, siyempre, perspekto talagang sumakay. Nang mag-backride ka na ang layo-layo ng sasakyan mo. So, parang napupunta tuloy ako kung sumakay ngayon sa single na buto. Ano? Kaya, oo nga eh. Pero kasi ng kwento, teka muna. Di ba, gano'n? Tapos balok-balok pa yung dadaanan mo. Di ba? So, pagdating doon, hindi kami nababali dahil may baon kaming pagkain. Kahit na may ginataang ng alam sa layanan. Di ba? Hindi kami maguguto. So, ano yung muna natin? Gusto muna natin sa ating mga sarili. Pero pagdating, mga kami papapos na, you know what, kung ano ang blessings ni Lord, ay binigay na sa amin. Sobra nga. Kasi yung bigas na natin tira doon, kukunti na. Naku, wala nang bigas yung susunod na mag-mission. Sabi namin gano'n. Kawawa naman, walang bigas. Kasi siyempre, hindi sila ng bigas nila. Diba? Kami dumating, bigas. So, nung kami umalis, meron pa ulit bigas na natitira. Meron kami bigas dahil doon sa pinuntahan namin, binigyan kami ng about 10 kilos yata ng bigas yun. Wala yung blessing ni Lord. Sabi nga sa 2 Corinthians na huwag tayong mag-ulihan. Huwag tayong ang biyaya ni Lord ay sapat. Di ba? Pero minsan, siyempre tayo nandito sa nasa lamang tayo. Takot tayong magbusog, takot tayong mapagsalitaan na hindi ka nais-nais. Takot tayo na tayo ay hindi tanggapin sa lugar na ating pupuntahan, no? So, doon sa mga bagay na yon ay kung tayo ay sabi niya, kung tayo ay na-persecute, kung tayo ay pinabubusi, sabi niya, huwag tayong matakot doon sa nagsisipag-usig sa atin. Tayo mga tao lamang yan. So, kailangan sa Diyos tayo matakot. No? Dahil mas mahirap na ang tao, natatakot tayo dahil meron din tayo isang pagkukulang sa ating sarili. Or natatakot tayo dahil ayaw natin tayo makarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais sa ating mga makakasalamuha. No? So, sabi nga sa doon tingnan natin yung verse 28 ng Matthew 10:28. Sabi dito at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na kakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong na makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan
sa impyerno. So, huwag tayo daw matakot. No? Nakakapatay ng katawan. Huwag tayo matakot doon sa nag-uusig ng uusig sa atin. Kasi mas una niyang nauusig ang Panginoon kaysa sa atin. Dahil ang salita ng Panginoon ang ating daladala. So, bakit tayo huwag matakot doon sa mga nag-uusig? Dahil ang Panginoon, pag ginyeds na tayo ng Panginoon, sabi nga sa huling mga araw ay makakasama natin ang ating Panginoon. Hindi ba? Sabi nga, kung tayo magtitiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. So, kung yung pag-uusig, kung yun ang mga bagay na yun ay, kung ating katatakutan yung mga bagay na yun, hindi natin naipahahayagin ng maayos ang salita ng ating Panginoon. Di ba? Sabi, ang aanihin ay marami na aanihin. Ngunit kukunti pa ang yung mang-aani. Tayo may karapatan mag-ani. Tayo may karapatan sa mga bagay na ito. So sabi niya, ang matitisan na sa wakas ay siyang maliligtas. Sabi dito sa 28, kung libagod katakutan ninyo yaong makapupok sa kaluluwa. Diba? Pagdating ng panahon, saan tayo i-judge ng ating Panginoon? Doon sa ating mga nagawa. Kung tayo ay natiso doon sa mga pag-uusig, makakapagpatuloy pa ba tayo ng ating gagawin? Hindi. Ano gagawin mo? Makakailigid ka sa Panginoon. Ay, dahil nauusig ka, na-persecute ka, hindi ka na magpapatuloy ng gawain mo. Hindi ka na magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Kaya mahirap pagka tayo nagpatuloy. Dahil yung kawawa naman yung gabi na pagdating ng judgment, hindi naman itong katawan natin na namatay, saan yung babalik? Babalik niya sa lupa. Diba? So, ang nais ng Lord, mabuhay tayo na kagaya niya nung siya ay naandito sa sanglibutan. So, pag tayo namatay, balik siya sa lupa. So, sino ang haharap sa Panginoon pagdating ng panahon? Pagdating ng panahon, sino haharap? Yung ating kaluluwa, diba? Siya yung karurusahan. Saan ilalagay? Doon sa dagat-dagatang apoy. No? Habang panahon buhay ka doon, habang panahon nagtitiis ka doon, habang panahon susumakit ka doon. Nagpapakahirap ka sa lugar na ito. No? Kaya, ito yung tinatawag natin impyerno. Kaya sabi nga ng iba, wala namang impyerno. Ito ang impyerno, nahusanin ko na sa panahon ngayon, ito daw yung impyerno. Impyerno na yung buhay. Impyerno na yung buhay natin ngayon dito sa sanglibutan ito. O dito nga, kung sabihin nilang impyerno na ngayon, ang buhay dito sa sanglibutan ito. Nakakatawa pa, nakakatawa, nakakapaghiwalay pa. Paano kaya yung tunay na impyerno na ibibigay ng Panginoon doon sa hindi nagsisisampalataya? Makakatawa pa kaya? Wala, makasabihin, kagaya ni utusan mo nga si Naitubo. Ha? Si Lazarus, sabi nga kahit mayaman, utusan mo kaya si Lazarus na sa kanyang mga kapatid. Puntahan mo aking kapatid at ano man lang na yung salita ng Panginoon na hindi niya maranasan ko ano yung kanyang nararanasan dito. So, sabi nga niya, yung man lamang patak na ang daliri mo ay tumukan lang sa tubig at patakan yung aking bila at ako'y maging hawahan lang na. Hindi naman sa ganon. Sa ganon mga pangyayari, di ba? So, sa totoo lang, sa buhay natin ito ay para natin yung persecution. So,
Sa haba, simula ng 9, verse 9 up to 22. Haba about persecution talaga may binibigay na ito. Hindi lamang yung talagang tayo ay nasasaktan, ano? Ito ang, kasi pagdating ng mga huling mga araw, yung sinasabi nilang, yung sinasabing 3 years tribulation, yung paghihirap natin dito sa libutan. Darating ang araw, pati yung ating minsan, yung ating kamag-anak at ating mga anak, ipagkakanulo, napagkakanulo. Kristiyano na pagkakanulo, kapwa Kristiyano. Di ba, kinakailangan, di ba, sabi ko namin sa speak life, sino yung si Polycarp sa, anong church yun? Pinatago-tago pa siya doon, sige, magtago ka doon para ikaw ay para hindi ka hulihin at para hindi ka kunin. Pero ginawa nung sa kanila na nag-iimbestiga na, at sila ay naiipit na, nagigipit na sila nung sinabi, puntahan mo doon at nandun, itinago namin. Diba? Kasama nila yung sa church, kapatiran nila yun, sa iglesia. Pinagkano yun nila yung kanilang kasamahan. Diba? So, nangyayari at nangyayari. Ngayon nga hirap lang tayo. Pagod, hirap, yung salita. Hindi pa nga yung nasasaktan tayo. Sabi ko nga nung kami, sabi nga yan. Pag dumating ang pinangalan na yung last days, yung mga huli mga araw, sabi nga ng tatay ko, walang kahit mga magulang mo ay puputulan ng ulo, wag yung ipagkakanulo sa Israel, wag mong hayaan nyo lang na sila ay parusahan. Kahit yan ay magulang niya, sabi ng tatay ko noon. Kasi pagka pinagkanulo mo, yung mga kasamahan ko, pinagkanulo mo, si Kristo, hindi ka pa, hindi na, di ba? Kaya sabi ng tatay, hayaan mo ipagkanulo, huwag kayong panindigan ng ating pananampalataya. So, sabi ko, ano sa kapag-ikunta, kung putol ulo, hindi putol ulo na lang, paano kung hindi putol ulo ay binigay, kagaya kay Polycarp, sinisibat ng may, yung may apoy. Sinisibat siya ng nakakaling sa sitang puro, tapos sinisibatin ka. Diba? Ang pagpatay ay paunti-unti. So, nangyari noon. This time, sa end times, mangyayari pa rin yan. Mas higit pa. Kaya nga, sabi nga namin, sabi ko nga, mabuti na yung makakatay na agad-agad. Kasi hindi mo mararanasan yung ganong mga persecution bilang mga Kristiyano. Hindi ba? So, ano nga, kung tayo ay yung ating physical na katawan, pag ito ay namatay, balik ulit nga siya sa lupa. Pero yung ating, itong physical na katawan, ito lamang yung masasaktan, ano? Pero, ang ating kaluluwa, ito yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yung ating itong body natin dito, physically, hindi naman ito makakakaya sa langit. Sabi nga, papalitan ng Diyos yung ating mga katawan sa isang mata. Para diba? So, sa isang mata, papalitan ng Diyos. At yun yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yung body, sa lupa ng galing, sa lupa rin yan, babalik. Di ba? So, bilang mga kasunod or followers ni Christ, gawin natin ito yung ginawa ng mga apostoles, no? Na talagang let us encourage one another. Encourage natin yung bawat isa. Kahit na tayo ay dumarating sa mga kahit na tayo ay humaharap sa iba't ibang persecution.
challenge pa rin natin, kalakasan. Maging kalakasan tayo sa bawat isa sa atin, sa bawat kapatiran natin, sa bawat mga mananampalataya, sa bawat nakakakilala sa bawat isa sa atin. Hindi ba? Kailangan tayo ay maging kalakasan sa iba, no? Kasi pagka pag tayo ay napag-uusig o nape-persecute, ano naman natin na na-persecute na nga yung kasama mo, tapos lalo mo pa siya i-down, lalo mo siya lalo mo pa, sabi na, lalo mo pang yuyurakan. Diba? Lalo mo pang yuyurakan. So, sa lahat, so ang panawagan po ng ating Panginoon, bilang sa ating mga bilang tayo mga alagad ng ating Panginoon o tayo mga tagasunod ng ating Panginoon, ang panawagan niya ay habang tayo natin sa liburan, nagdadala ng salita ng Panginoon, expect na ang rejection. Ayun parang expect na natin na kahit nga wala tayong ginagawa, sa kapitbahay lang natin, nare-reject tayo, di ba? Tapos gagamitin pa nila, Kristiyano yan, ay, ibon na yan yan, di ba? Ganon? So, ipangaral natin ang ebanghelyo ng buong tapang. Huwag tayong padala-dala, huwag tayong padala-dala sa mga pananakot ay itinatakot. Tayo ay ipangaral ang salita ng Panginoon ng may katapangan, kagaya nga ni ginawa ni Paul at ay ni Pedro at saka ni Juan, no? At kung tayo nangangaral ang salita ng Panginoon, magkaroon tayo ng manghawagan tayo sa katotohanan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Para malaman natin ang katotohanan, kung ano ang gospel, kung ano yung salita ng Panginoon, kung ano yung kaligtasan. Yung lang na naman ito ni Lord, i-harvest yung mga kaluluwa. Kaya yung atin, sabi ko nga, mamatay man yung ating body, pero yung kaluluwa natin, bantayan natin. Kung tayo ba ay sa Panginoon? Ngayon pa lang, bantayan natin kung tayo ba ay sa Panginoon o hindi sa Panginoon. Di ba? So, at sa lahat-lahat ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Meron ba ayaw maniwala sa Diyos? Meron ba? Meron silang pinangahawakan ibang Diyos. Kung tayo ganun. Kung natin gawin yung mga bagay na yun, no? So, sabi nga, dahil dito sa pagdadala ng salita ng Panginoon o paghahayag ng salita ng Panginoon, si Lord naman hindi naman tayo pagkukulangin yun eh. Gaya nga yung mga nag-iisip, hindi na kukulang si Lord. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo bubutunin. Di ba, hindi naman nga yung mga maya, sabi nga doon sa yung mga maya, sa himpapawid, anong ginagawa? Wala naman silang ginawa. Lahat ng nature niya, lahat ng kanyang mga ginawa, nabubuhay. Pinagpapalay niya yun. Itong mga ibon, parang, kaya yung maya, di ba, maliit lang siya. Pinamaliit na ito ang liit-liit, pinakakain yun. Pag sa lupa yung mga maya, lilipat-lipat, at pinakakain. Bubuhay pa niya. Ay, tayo pa kaya? Na tayo ay ginawa ng Panginoon sa kanyang wangis, nakagaya niya, tayo pa, hindi tayo pababayaan. Ano lang ang dapat natin yun? Manghawakan tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tiwala. Kasi, ang tiwala natin na ano tayo doon sa sarili natin, kakayanan. Magtitiwala tayo sa sarili natin. Diba? Kasi may gusto kang gawin. Halimbawa, meron kang gustong bilhin. Kaya lang, wala lang akong pera para bumili ng isang bagay na yun. Pero sabi ni Lord, sasabihin mo sa sarili mo, sabi ni Lord, humingi ka at ikaw ay bibigyan. So, humingi ka sa Panginoon. Pero tagal-tagal ng Panginoon magbigay. Diba? Ano gagawin mo? Sabi ni Lord,
Oo, bibigay ko sa iyo. Hindi, dahil hindi ka dapat-dapat. At maghintay. Di ba? Ang isa ang nagagawa natin gumagawa na tayo ng sarili nating desisyon. So, makikita natin, maganda, sabi na, maganda, pero pagdating ng bandang huli, ano ang nangyayari? Palpak ang resulta. Di ba? Pagdating ng huli, nagkakaroon ng problema. Di ba? Kaya kung sa Panginoon natin lahat ito ihahaya, kung sa Panginoon tayo lahat, mga hawakan. Siguro malaking blessing ang ibibigay. Hindi siguro, malaking blessing ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo ng lahat ay tumayo at tayo umawit ng isang awit. Yung inawit ni Brother Roger na huli. Praise God.